Habang nagbabanta ang mga bansa sa Middle East, ang Pilipino ang tahimik na nadudurog sa presyo ng gasolina. Hindi man tayo binobomba rito sa Pilipinas, pero bawat tensyon sa pagitan ng Iran laban sa Israel at mga kapangyarihan ng kanluran ay may direktang tama sa bulsa ng ordinaryong mamamayan. Ang dahilan langis. Ang modernong ekonomiya ay umiikot sa langis. Kapag nagulo ang supply nito sa mundo, parang nilindol ang presyo ng halos lahat ng bagay mula gasolina hanggang pagkain. Sa pagitan ng Iran at Oman matatagpuan ang Strait of Hormuz. Isang makipot na lagusan sa dagat kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis ng mundo. Kapag may tensyon o giyera sa paligid nito, natatakot ang mga tanker na bumiyahe. Ang mga kumpanya ng langis naman ay nagtatago ng supply o nagtataas ng presyo. Dahil sa panganib, ang resulta, sumisirit ang presyo ng krudo. Sa pandaigdigang merkado, at kapag mahal ang krudo sa mundo, mahal din sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang Philippines ay halos umaasa lang sa inaangkat na langis. Ibig sabihin, wala tayong kontrol sa presyo. Kung mahal sa labas, mahal din sa loob. Kapag tumaas ang gasolina at diesel, hindi lang motorista ang nasasaktan. Sunod-sunod na ang tama. Tataas ang pamasahe, tataas ang presyo ng gulay at karne, tataas ang teatering yung transport, tataas ang presyo sa palengke. Parang domino, isa lang ang tumumba, lahat susunod. Taunang nadudurog dito ay hindi ang may SUV o may corporate car. Ang unang tinatamaan ay ang jeepney driver, bicycle rider, delivery rider, construction worker, maliit na negosyante, pati na rin ang nasa middle class ng lipunan. Sila ang unang sumasalo ng bigat ng mahal na krudo. Kapag mahal ang diesel ng truck, mahal ang gulay sa palengke. Kapag mahal ang gasolina ng bangka, mahal ang isda sa makang. Sa madaling salita, kapag gumalaw ang langis, gumagalaw ang presyo ng lahat. Ngunit may mas mabigat pang dapat maghan ang gobyerno. Kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng tukto, ang gasolina, ang problema ay hindi naman ekonomiya. Peace and order ng panakataya. Kapag maraming pamilya ang nagugutom, nagiging desperado ang tao at sa ganitong sitwasyon, lumalabas ang mga diablo ng lipunan, mga kriminal, sindikato at oportunista na nagsasamantala sa kahirapan at kaguluhan. Sa kasaysayan ng maraming bansa, kapag sumabay ang mataas na presyo, kakulangan sa pagkain, kawalan ng trabaho, madalas sumunod ang pagtaas ng krimen, pandarambong at kaguluhan sa komunidad. Hindi ito pananakot. Ito ay realidad ng social pressure. Kapag kumakalam ang sikmura ng masa, kaya habang maaga pa, dapat paghandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto nito. Kabilang sa mga hakbang na matagal nang hinihingi ng marami ay pag-review o pansamantalang suspension ng excise tax sa langis, dagdag na yuda sa transport sector, paghahanda ng sapat na supply ng pagkain, mas matibay na seguridad